buntag sa tanan. Sa di pa ta maghatod sa atong mga pag-ampo sa Ginoo. Another message from the book of Psalms, and we are in Psalm 56. Okay, let's all stand. Mag-ampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength and another opportunity to listen to the message from the book of Psalms. And I pray, dear God, that you will use me, empower me once again. Help us, O Lord, that we could understand this message and prepare our hearts, Lord, for your message. I pray that you will also help us, O God, sa amo mga pag-ampo today, nga mahiusa ang amo pagtuo, ma-unite ang amo ang kasing-kasing, Lord, diha kanimo. And I pray that you will allow us, O Lord, to enjoy fellowshipping with you today. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is In God I Trust. Karon atong isgutan mga igsoon, kaning pagsalig sa Ginoo. So, this psalm beautifully captures the tension between human vulnerability and divine assurance, demonstrating how faith can transform our darkest moments into opportunities for praise and thanksgiving. Dili nato malikayan ang mga problems. Dili nato malikayan mga kaigsuonan ang kanang muatake sa atong kinabuhi. And we are so vulnerable. Kinsa man ta against our enemies. So, kung atong sabton gyud as human as we are, pildihonon gyud ta. Pildihonon ta sa atong kaaway. Most especially si Satan. Kinsa ta mo pildi ni Satan? Di ba? Di kita kapildi sa atong self without kanang God's help. Dili ta kapildi sa atong kaugalingon. Si Satanas pa. Dili ta kapildi sa kalibutan. We cannot change the world. We cannot change the wickedness of this world, the sinfulness of this world. We cannot change it. Amen? Ug unsay makita nato, and then using our knowledge from the Word of God, and we are going to change the sinfulness of this world into righteousness, mga kaigsuonan, dili nato kaya. Kung wala na gibuhat ni Christ, kita pa. 33 years niani siya diri. He allowed the Pharisees to persecute him. He allowed the Pharisees to question him, diba? To cast stones to him. But he never killed one Pharisee, no? By his power. Wa man siya nigamit siyang power gyud. Usara ka power ang iya gigamit mga igsoon, og kanang nga power iya sa nagipaambit nato, which is prayer. Og dapat ato sad nang magamit mga kaigsuonan kay mao ginay gigamit ni David sa iyang kinabuhi nga luyo sa pagkagrabe, darkest moment gyud sa iyang kinabuhi. Laliman ka na turn out na converted into praise and thanksgiving. Asa ka na mangita mga kaigsuonan nga grabe na kaayo ang sitwasyon sa iyang kinabuhi, pero ni turn out gihapon nga siya naghimaya ug nagpasalamat sa Ginoo. So, victorious siya sa iyang kinabuhi. Now, two things anay nga message mga kaigsuonan. And number one, David's grievous foes. Sabot ang grievous mga kaigsuonan, furious, unya determined, unya kanang mga kwanjud, isog jud ba? No, palaban. Letter A, they dog his steps. Kani panultiyon ni siya mga kaigsuonan nga pasabot ani kanabang mura ba og gisunod-sunod ka kani nga statement
gisunod-sunod ka, nga way hunong mga kaigsunan, planning evil sa imong kinabuhi. Trying to destroy your life. So gisunod-sunod yun, kita mo ang tao, gisunod-sunod ang iro niya, naghuwat lang kanusa siya Muhammad. No? Kanang ang iro ba, naglagot ni mo, sundan dyan ka. Unya, pag makalugar na ang iro, ay paapon ka. Mao na nahitabo sa mga kaaway ni David aning panahon na. Verse 1 and verse number 2. Tanawag unsa iyang tawag sa Ginoo mga igsoon. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppresseth me. Kada adlaw gi-oppress siya, kada adlaw gi-atake siya, kada adlaw gi-attack siya mga kaigsunan sa mga kaaway. In verse number 2, mine enemies would daily swallow me up, for they be many that fight against me, O Thou Most High. Dili lang usa, dili duha, mga kaigsunan, you cannot number this many. Wala na gyud gibutangan ni David og pila ka buok, basta many. Pag mayon nag-many, daghan mga kaigsunan, ay nalagipha. So sa kadaghan nga nagplano og dautan sa iyahan, nagsunod-sunod, naghuwat mga kaigsunan, kung kanusa sila makalugar, nga ilang gubon, ilang patyon si David. Na to the extent nga ila jud kuhaon ang kinabuhi ni David. So mo na siya pasabot ani, they dog his steps. Gisunod-sunod. Kung asa siya padong, gisunod-sunod siya sa mga kaaway. Bisag asa siya, muadto ang mga kaaway naa nakabuntot niya. Kung ikaw, ingon ana ang imong kinabuhi, mga igsoon, man na di nakakatog. Di nakakatog. Unya, murag tanang police station, imo nang giblatter. Kay kasog na'y mahitabo nako, kani mga tawhalang nagsunod-sunod nako, mo rin pangitaon sa mga pulis. No, imo gina i-blatter, naay nagsigig kuan nako, naay kanang sunod-sunod nako. Di ba, makuyawan tanaw kanang maglakaw ka, niya naay nagpahipi og sunod nimo ba? Nganong magsunod-sunod man? Di daot tinguha ba? Di ba? Kanang mga snatcher, di man naingon nga nakakita lang kanang accidentally. Wala oy. Naay spatter ana. Unya mo text day na, unsay color sa sarina, asa dapit, unsa ba Bible lalaki ba, unsa nga item. Awa na, nanay mo sunod-sunod ana. Unya para dili mahibaw-an kanang nag-communicate sila, pero kay kung usa ra gyud tawo magsunod-sunod mahibaw-an man. Pero wa kay bawo mga igsoon, yan ang igsoon sa unahan mo na dito mo mulabni. No? Mura ba og kanang gilipat ka ba? Ang nagsunod-sunod dili gyud mo atake nimo, kun dili tuwa dito di ay sa unahan. So ingon ana ba, giplanuhan na kag dautan, gisunod-sunod ka, delikadong kinabuhi igsoon. So mo ni ka grievous ang iyang mga kaaway. Letter B, they twist his words. Grabe ang kaaway igsoon nga ang kanang istorya nimo ilang i-twist, ang nindot nimo nga gisulti ma-turn out nila into evil. Grabe sila mo bali og kanang istorya. Bisag unsa kanindot ang imong gibuhat, bisag unsa ka nindot ang imong gisulti og mga tinguha, kaya nilang gubon, kaya nilang bation sa atubangan sa mga tao. Mauni nga klase nga kontra ni David mga igsoon. In verse number 5, tanawa sa gisulti sa 5, every day they wrest my words. All their thoughts are against me for evil. Na ang batasan, ang kinabuhi ni David, kung atong sabton ang iyang kinabuhi ba nga, even God gi-consider siya the man after God's own heart. So in other words, ingon ana siya kabuutan ba? Di man siya perfect, pero ingon ana ang iyang kinabuhi. Pero naagi mga tao nga nagunahuna og dautan mga igsoon,
Nga dili ba mo matter ba kung sa gibuhat nimo nindot o bati, labaw nagbati. Atakihon jud kag samot. Pero bisan pag unsaon nimo pagbuhat og daghan nga mga maayo mga igsoon, it doesn't matter to them. Og sad to say mga igsoon karong panahon na ay mga tao ingon na. Bisag unsa pay buhaton nimo bati gyud ka. Di gyud ka maayo. So kanang klase mga tao sama na sa mga kaaway ni David mga igsoon, and obviously they are not for God because that is not the attitude of the Lord. Kung ang usa ka tawo mga igsoon nagkuyog-kuyog sa Ginoo, ang Ginoo mo'y nanginabuhi sa iyang kinabuhi. Sama sa gisulti sa Galatians 2:20. Si Christ mo'y nagpuyo, nagkinabuhi sa sud sa iyang kinabuhi mga igsoon. Never gyud nga magunahuna og dautan ang usa ka tawo nga nagkuyog o nagsalig sa Ginoo ngadto sa iyang isig ka tawo. Never siya magplano og dautan, mag-twist, magguba mga igsoon sa kanindot sa image, gubon nila para lang mapursu ang ilang wicked nga tinguha. Mao na gibuhat sa mga kaaway ni David. So, unsa ka delikado kung makasugat kag usa ka tawo na makuan nimo ba kanang maka-engage kag usa ka tawo nga grabe mo tuis og istorya. Unya kana ra ba murag makalagot ba? Unya as human as we are, murag pog manggawas ning atong sungay baka maglagot man ta. Kabantay ka kanang imong words nga nindot kayo, nya ilang usbon. Unya sila ra ba na ang kusog kaayo kanang radyo di baktas? Sila'y kusog kaayo mamalita ba? Twisted na ang mga words nga imong gisulti. O tanawan ay mga kanang mga makita nato sa mga news, iba ila tadtaron isumpay-sumpay to, mausab na ang edited ba? Mausab na ang thought sa imong istorya. Kay gikuan na, gichap-chap na mga igsoon, unya gi-arrange into something else. Ingon ana kagrabe ang iya mga kaaway. And I do believe mga igsoon that the devil nga nagamit ani mga tawhana is very active today doing the same thing. Wa bayay kuan kaalam ni si Satanas. Ang iyang paagi sa paguba sa kinabuhi sa mga tao before is the same strategy today. Pero, ang kasubo lang mga kaigsunan, still effective. Grabe ka-effective. Kabantay mo na kay kaaway. Unya, ang imong kaaway, determined kayo nga, pasakitan ka, gumon ka, kabantay mo ang iyang i-pick up sa imong mga sulti, ang imong mga mistakes. Unya, bisan saon imong sulti, nindot kay mo explain ka mga igsoon, ilang iyabo into something bad. Naidaghan, masugatan ni mo sa kalibutan nga mo twist. Kung ang pulong sa Ginoo kaya nilang i-twist, kana pang imong pulong? That is the working of the devil, kana mo twist of words. Because that is how the devil works regarding sa Bible, mga igsoon, naghimog isang iyang version. Gipanangtang ng mga importante kaayo like virgin birth, gitangtang mga igsoon. Unya ang pagkailag yun nga si Kristo mao'y Dios, gitangtang ang Trinity, gitangtang daghan sila gi-remove sa pulong sa Ginoo, making their own version of the Bible. Unya ang mga tao kay mangita magyud nagsayon basahon. Ngano nangita sila sayon basahon? At tingali kay wa sila balag espiritu nga magpasabot sa pulong. Amen? Pero ang balang espiritu naa sa imo kasing-kasing, kaning King James, lisod magyud ni siya basahon kung wa kay balang espiritu ba? Di man jud kaganahan. Pero naa kay balang espiritu inigbasa ni mos King James tamis man ang King James version. Dili man siya lisod sabton. Agawa sila kung Hebrew o Greek kay wa magyud ta anay kalibutan igsoon. Di ba? Hindi man sad pasabot nga nakay balang espiritu, makasabot na ka sa Hebrew. Di ba?
na nakay translator within. Dili man. English, masabtan nato, pero di nato masabtan ang meaning without the Holy Spirit. Bisan pag Cebuano, mga igsoon, ang imong gibasa nga Bible, di gyud ka kasabot ana without the help of the Holy Spirit. Mao na kinahanglan gyud ta mo magamping ba? Kay pag dili ta careful sa atong pagsunod o pagbasa sa pulong sa Ginoo, naay tigtuis. Makabantay ka lahi ay mo pagsabot sa Bible. Pag dili ka careful, di ka magampo, di ka maghuwat gyud sa tudlo o sa pag-guide sa Ginoo, ang imong pagbasa sa Bible mausab mga igsoon ang imuhang pagsabot. Kay gipaningkamutan nimong sabot sa imong utok ba? Labi na kaning Brighton kay ka? Aw sabto nimong Bible according sa in favor sa imuhang pagkatao mo nang wadyo kausaban. Mo ni mag-careful mong mga bright. Hello? Kay ang Bible dili na mo epekto sa imuhang ano man sabto nimo ang Bible sa paglaban kung kinsa ka. Pero kaning mga gamay kay kinaadman sa kalibutan mga igsoon sama ni Pedro, pangitaon gyud unsa may pasabot nimo ani Lord. Mangita gyud sa wisdom mga igsoon unsa gyud pasabot sa gisulti sa Bible. Dili ka lang ito istuis lang ba nga igo kuan niya dili ang pasabot ana dili na kuan imo ning kuan imo pandayon ang pulong sa Ginoo para muhaom jud sa imong kinabuhi. Sayop na igsoon. Ang atong kinabuhi mao'y atong tapyasan, mao'y atong iporma para mosibo atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. O ang pulong sa Ginoo mismo mao'y moporma sa atong kinabuhi para masibo ta sa kabubuton sa Ginoo. Mao na reason nganong naay Bible. Mao na nga dili nato ika-deny na ay mga tao nagamit og Bible. Bible ang gikuptan mga igsoon, fighting real Christians. They are against those who preach the truth. They use the Bible as well. Pero nganong nahitabo man na nga gilalis ka, unya klaro pa jud kaayo nga ang kanang palalitan ang topic is idol. Pero kaya kayo nilang tuis-tuison ang pulong sa Ginoo. That is the working of the devil. Pero kung what the Bible says ragyog ka mga igsoon, imog yung pangayoon gyud sa Ginoo, Lord, unsa magyo imong pasabot ani? Aw. Safe ka sa imong kinabuhi. Amen. Pero kana lagi attitude na sayawa pag makita nimo mga kaigsunan nga naa kay wicked thoughts, wicked plan against another Christian or even dili Christian. Kung naa kay dautan nga lain kag utok ba? Bantay lang ka. Kanang mga yun-ana, bitaw. Unya, mura kag, ikaw na mo nagsunod-sunod, you dog his steps. Ikaw na bantay ba? Mura stalking ka niya ba? No? Stalker na kasi ang kinabuhi. Imo nang kuan. Unsa may kuan na nila. Lihok ka na niya ron. Ato nang ikuan. Hilabtan yun mo ba? Unya, you are well informed sa kalihukan sa kinabuhi ang tawana. What for? Di ba? So, pwede ta, bisag kinsa na to, pwede ta magamit sa yawa, ana, mga igsoon. So, if that, in that case, pag makita na to, nga murag, nag-stalk na ka o usa ka tao to destroy him, isumbong imong kaugalingon sa Ginoo because that is not the working of God. Dili na batasan sa Ginoo na nahatagan ka og batasan sa yawa igsoon, mauna ang mga kalidad sa mga tao nga naggugod-gukod, nagsunod-sunod ni David. Mangtuis sa mga pulong. Letter C, they plot his death. Giplanuhan yun nila para patyon si David. In verse number 6, the Bible says, they gathered themselves together. So naa sila mga planning, naa sila mga meeting-meeting. Mao gini mahitabo bisag sa simbahan igsoon. Mo against na gali sa man of God, magpundok-pundok po ng mga negative.
And they will talk bad against the authority of the church. They will talk bad and they will plan. Ang uban mga churches yun, planuhan yun nila nga kuhaon nila ang authority sa pastor. Naana na daghan na itabuan na mga igsoon, baptist pa yun. Ni go against sa authority. So mo na mahitabo, they will recruit. Imbis ang sugo sa Ginoo, pangadto mo dito sa kalibutan, pangadto mo sa mga taong dili luwas, kanang wa pa nakadawat sa ebanghelyo, sultihi sila, pakita sila sa kahayag sa Dios, aron madangagan sila mga kaigsunan sa gospel nga gihatag, giintrigo sa Ginoo nato to preach. Uy, ang imong gigather ang mga believers man para mo negative sa authority na mahitabo na sa simbahan igsoon. So if so happen, igsoon, that you are recruited by this kind of people, isumbong dayon na sa imong pastor. Because whether you like it or not, whether you like the man of God or not, you cannot change the fact that God is the one choosing that man of God to lead God's people. And God's message will be given to the man of God para isulti ngadto sa mga katawan sa Ginoo, and wala na ilain pang makuhaan nimo mga igsoon og information but the pastor of your church. Mao nang ang katong mga dili makauyon sa pag-guide sa man of God sa church, mao to sila ang maghimog-himog ilaha. Kanay nindot ning atong plano, di ta mo kuha na lang kang pastor, kaning atoan nindot ni. Mao nay kapait. Daghan na kay kong nakitaan mga igsoon nga mga members sa mga churches sa kadugay nako nga na Kristohanon. Daghan na kong nakita nangamatay na kasagaran because they go against sa authority. Di gyud na tugutan sa Ginoo nga mahitabo igsoon. According to the book of Acts, you are kicking against the prick. And that prick is God. Siya ang haligi, siya ang patukuranan, siya mga kaigsunan ang atong gibangga sa dihang nagplano tag dautan sa iyang buluhaton. So kani mga kaaway ni David mga igsoon, they are planning to kill him. They are planning. They gather themselves together. They hide themselves kay mahibawan man. Magtago-tago ni sila, dili ni magmeeting sa simbahan. Adto ni mag-meeting sa laing lugar. Mingon din, mag-abot ha, asat na mag-abot. Adto ta mag-abot sa ilawom mangga. Ala. Sabot-sabot na yun, unsa may buhaton na to simbahan, unsa may buhaton na to. Ha, unsa may atong kuan. Mao ni klase mga tawhana, it's happening karon sa church age. It's happening. Pero mo na gibuhat nila kan David. They hide themselves. They mark my steps. Tanawa. Nagsunod-sunod yun sila. Mao ni ang routine sa kuan ni David. Mao ni siya, mao ni ang kinabuhi, mao ni ang dagan sa iya mga schedules, agi planuhan oy. Unya diri sa kuan sa kanang panahon sa simbahan karon mga igsoon sa present days, kaning klase mga tawhana nagsunod ni kay bawo sa mga plano sa man of God. Unya sa mga plano sa man of God, tuaning mga tawhana, kani mga tawhana, tuani dito maguban-uban pero panggubo niya ang mga structure. Panggubo niya ang mga kanabitong gipang set up na diha para mahimong victorious ang simbahan. Ang buhaton ani klase mga tawhana kay present man ni karon sa ako naggingon kaganina, the same nga yawa ang naggamit ani mga tawhana. Mao gihapon na ang naggamit sa mga tao karon nga magpagamit pod, ma-Christian man o dili Christian, pwede man gamiton, wa may exempted nato igsoon. Pwede man gyud ta magamit tanan. Kay panaminaw ta. So kani pag nagamit ka sa yawa, the same tactic panggubon gyud na to prove mga igsoon that you are wrong. Kanang naa sa authority ba? Wana twisting everything. Unya
ang plano, mao ni plano ni pastor ay. Mao ni atong buhaton para di gyud ni successful. Ala, bantay mo. Kay naana mga igsoon, kung naana diri, magbantay mo. Ako di man sa kumahadlok kay gisugo ra man sa kus Ginoo. Di ba? Habang may buhay, buhaton na gyud nako ang ipabuhat sa Ginoo. Di ba? Depende na ninyo, musunod ba mo sa dili mga kaigsunan? Pag dili nimo na kanang isupport, may sultis Ginoo. Unsa imo i-follow? The faith of your pastor. Mo na imong sundon. Isibo nimo imo pagtuo sa imong pastor. Unya i-consider nimo ang iyahang gipanulti. Amiyon ay kag-i-consider man ako pastor. Sao mawa mo ko kauyon? Mabutan man di ay ko. Amo na di pa ko kabuot nimo pero ang Ginoo mo naghatag ana. Dili kabuot ang Ginoo nimo. Di ba? We don't need to approve or disapprove God. Klaro man ang direction, klaro man ang gisulti sa Ginoo. Pero kung tugutan nato mga igsoon nga ang yawa mo take place sa atong kasing-kasing, amo ni resulta. Anybody in this church could be used sama sa paggamit ani mga tawhana against David. David is the authority of the story. So, in the church, the man of God is the authority of the church. Kay siya mo'y direct nga gisugo, gibutang sa Ginoo. Maunay banggaunon mga igsoon. Mo na magbantay mo. Makadungog gani mo speak up against the authority of the church, which is the man of God, mo'y gitugyanan si Ginoo sa authority. Magbantay mo ang mga tawhana kay di gyud na sila kanang in tune sa Ginoo mga igsoon. Dili pwede nga duhay God's will sa usa ka church. Di ba? What's the purpose? Ganong maminaw tag mensahe, di ba? Unya sa dihang naanay kuan, naay push. There should be push in the message. Dapat naay kuan, naay kanang direksyon o sa may buhaton na to as a church. Pero makadungog ka diha against the flow sa gisulti sa Ginoo, bantay mo kay dili gyud duhay God's will sa church. There's only one God's will in the church that we must do. O kana nga will, mao nay i-reveal sa Ginoo sa mga pastor sa kada simbahan. Nasabtan na to. Mao na makita mo mga kaigsunan, kanang klase mga tawhana, naanay magbalin-balhin na sila. Mao pasalamat ta diri, di ta manawat mga igsunan ing ana klase mga tao. Di ba? Kanang daghan na kay mga kuan ba, daghan na kay mga experiences sa mga laing mga kasimbahanan ug dili sila makatinil og usa ka church. Ug di ta mo ila mga igsoon bisag kinsa pa na. Basta mo go against na sa pamalaod nga gihatag sa Ginoo simbahan. Unya gikan ka sa laing church, agoy mag-istorya ta. Dili ta magkuyog kay di ta magkasinabot. Naatay standard diri, naatay kanang angay i-achieve para sa Ginoo because that is what God wanted us to do. It must be done. It must be done. So whether you like it or not, kung unsay push nga gihatag sa Ginoo ani nga pulpit, maunay dapat ninyo i-focus. And the reason why you cannot achieve it, because you are so kanang troubled. Daghan kag gipaminaw, daghan kag mga suggestion. You don't need suggestions. You need obedience. Naa na may gihatag, mangita magkag-option. Naa na may guidance, naa na may kanang mando nga gihatag ang Ginoo sa atoa. Naa na may mission order. Ngano mangita pa magkag-option. Adi, wa kay mahimo sa imong kinabuhi tungod kay daghan magkagipaminaw. Usara may God's will. Nasabtan na to igsoon. Mo na si David, wala gid siya nagpabalda. Atong mga tao nga nagsunod-sunod niya, gaplanog patay niya, wala siya nagpabalda mga igsoon because he believes in God that only God should be followed sa iyang kinabuhi. Number 2, David's glorious friend.
Kung naa siya'y grievous foes, naa siya'y glorious friend. Singular. Glorious friend. Kaya ba magkinsa ni? God. Mao na'y nakanindot mga igsoon. O karon gi-offer sa Ginoo ang friendship sa church. Gi-offer sa Ginoo ang friendship sa mga Gentiles. Gi-offer sa Ginoo sa tanan, mga igsoon. And the only requirement nga kung imong i-accept ang friendship sa Ginoo, you need to bear fruit. Para i-consider ka nga friend sa Ginoo because you understand His heart. Mao na ningon ang Ginoo mga kaigsunan sa John 15, ang friend dili na angay kang mo explain unsay angay buhaton because you understand the heart of your friend. Mao na ang gi-consider sa Ginoo nga mga friend niya ang katong mga disciples, ang katong mga fruitful, katong mga tinuod nga mga disciples. Letter A, ani mga igsoon, God relieves His fears. Sa previous verses nga atong gibasa, iyang gibatbat mga igsoon, unsa ka grievous ang iyang mga kaaway. So, natural, human being mga kaigsunan, mahadlok jud na. So na siya kahadlok, si David, na po siya kahadlok pod. Parehasad na to, kung ay mga tao nga nakita na to, nga kani against mong siya na ako, usay mahadlok ka mga igsoon, but don't be afraid. Don't be afraid because if God is with you and you are doing God's work, si Christ mga kaigsunan nga nagkuyog-kuyog nato, mo na tigtangtang sa imong kahadlok. Salig lang yun si Ginoo. Mo nang giingon nga a Christian who walks with God are fearless Christian. In verse number 3 to verse number 4 and verse number 9, the Bible says, "What time I am afraid, I will trust in Thee." O karon kinsa man diri adili ka mao mahadlok. Kamao gyud ta mahadlok tanan oy. Pero naay kahadlok mga igsoon nga kita mo'y kaunon. Nga magkurog na gyud hinuon tas kahadlok din ata kasulti. Pero naay mga kahadlok mga kaigsuonan nga kaya ra kayo natong itugyan sa Ginoo. Lord, remove this fear. Unya makapadayon dayon ka tungod kay nawala, na-conquer na ang imong fear. Ha? Mao ni sa pagwali, di ka kasulti kay nahadlok ka. Sa soul winning, sa discipleship, di ka mentor, di ka katudlo kay nahadlok ka. And fear is the very effective weapon nga gigamit ni Satan for the believers not to succeed in their life. Abisan dili Kristohanon, pag mahinadlukon ka, wa kay maabot sa imong kinabuhi. You are afraid to try something new. You are afraid to start, maybe you cannot finish it. You are afraid to try because you are afraid to fail. Mahadlok ka mo fail, mo nang di ka mo try. Unya kay there is no success without failure. So enjoy your life na lang. If you don't want to fail, do not dream success. Forget it. Kay ang kanang failures, stepping stone na siya. Kada pakyas nimo, tungtungi. Pasabot nakat-onan nimo. Na-conquer nimo imong failures. Imong nagamit, naka-learn ko ani, kani sayop ni. Ug di na ni nako usbon, ug buhat ako na lang ning tumban. Di ba? Pero katong wala naka-learn sa ilang mistakes, gisigig balik-balik. Wa gid nila matumbi. Ilang gipasan ang ilang failures. Unya kay daghan namang failures, wa na gyud. Pero tinabog ata sa iya problema kay gipasan naman tanan niya. Mo nay kapait sa mga tao nga dili mag-learn. Every time you fail, learn from that failure and then step up. Tungod sa imong na-learn, na-mature ka. Ang imong maturity, mo nay mo lead nimo to victory. So,
it's okay to fail. David failed. Naka-experience na siya failure sa iyang kinabuhi. Failure siya sa pag-guide sa iyang mga anak. Failure siya. Nag-away ang mga anak. Nag-unay ang iyang mga anak. Nakihilawas ang iyang mga anak. Ngadto sa iyang anak. Kada kong failure, anak. Are you listening? Pero who is David in God's sight? Failure, managingon ba, is not final. Pero ang problema nato, mga igsoon, we listen to the devil. When we see people fail, we mark them as failure. Kuyawa, tawhana. Na-fail na siya sa iyang kinabuhi. But it doesn't mean that's it. Di ba? For example, kita naman tayo mga kanang past before we got saved. That's over. It's over. Jesus died for it. He cleansed us. Kinsagay way history diri. Kinsagay way history diri. Kinataw na ka sa kuan, nahimugso ka biologically sa panahon nga ikaw na saved spiritually. Kay wadyo kay past. Naata oy, mabitaw reason gidawat nato si Christ because we are all sinners. We are all sinners. We need God to change us. Ug sa dihang naluwas na ta mga igsoon, forget the past. It was forgiven. It should be forgotten. Ang problema, naamayawa nga mo refresh, anak, mo refresh. Kung sa may reason niya to discourage you, ayog listen sa iya ha. Ayog paminaw ang yawa. Ang yawa, ipahinumdom niya na siya sa imuha, ina dayon. Nalimot ka, nga gipasaylo nako, gihugasan nako sa Ginoo. Ingna ang yawa, mga igsoon, kay bisag wa ka nagtingog. Ang yawa, mutingog na sa imong utok. I-discourage ka. Ayog paminaw. Dili siya kinanglan mo gamit og tao, mga igsoon. Ikaw mismo, pwede niya gamiton para ma-discourage ka. Makahinumdom ka sa imong past. You don't need somebody else to tell you and to remind you who you are, who you were. Ikaw mismo, makahinumdom ka. Nya, makaingon na ikaw, wadyo ko'y angay, mga lagas, Ginoo. Kinsa may gaingon nimo? Kinsa man sa Bible nga nahimong angayan. Pero nasiruhan ba ang Ginoo sa iyang gigamit? Daghan siyang nagamit, mga igsoon. Pero katong mga nagamit niya diri sa Bible, are they perfect sa ilang kinabuhi? No. Hantod karon. Walay perfect, mga igsoon, but naagi magamit ng Ginoo. So, ang kahadlok, ipatangtag na sa Ginoo, mga kaigsoonan. In verse number 4, tanawa sa gisulti ni David, in God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. What can make us brave? The Bible. Pulong sa Ginoo. Kay mo ganun talawan kay mo, wa mo'y pulong sa Ginoo tingali. Kung nabasa mi ikas pulong sa Ginoo, wala nimo gidala-dala ang iyang mensahe, mga igsoon. Imo ra siyang gihimong vitamins. Nga pagkahuman, nakalimot na ka. O sa akin, nakalimot ba ka, nakainom ba ka, wala. Ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, mo istorya na to, mo instruct na to, unsay angay na itong buhaton. And it needs to be applied. Sa dihang imo nang gibuhat ang pulong sa Ginoo, mo ipikto na siya. Mo nagingon sa James, mga igsoon, do not be a hearer only, but be ye doer of His word. Now, si David, giklaro gyud niya, mga kaigsunan, in God I will praise His what? Word. Kita, ato bang gi-praise ang pulong sa Ginoo? O sa diyang mubasa ka, kuyaw kay ka mubasa, ang iyong pagsabot igsuon, ikaw ray gasabot-sabot. Unya, kung naay mga portion da, naigo ka, dili, optional ni. Kay ikaw gyud mudaog sa imong kinabuhi.
Daghang sugo sa Ginoo diri mga igsoon nga ato nang kuan dila wa tay labot na iyaran na sa mga Israelites. Basta dili ka ganahan wa kay labot. Pero ganahan ka, labot ka. Naunsa ning tao tanan nga isulti sa Ginoo nga klaro kayo nga iyang gisugo nimo buhata. Buhata mga igsoon para mahimaya nato ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? And we can praise God's word by obeying it. Di ba? Ma-praise nimo imong parents sa diyang mutuman ka. Sa diyang musupa ka. Bisag kung saan pa nimo, Mama, I love you. Nyagahi kay kag-o. Unsa man na imong I love you? Tinuod na. Papa, love kay tika papa. Katong last na kong palit og tubig mga igsoon ay niabot tricycle ba? Pamilya sila kay amurag iya tong lolo ang nag-drive. Unya, yang mama kuyog niya unya bata. Ang bata si kanana siyang tiyan. Niyon na yung lolo, noon sa magka, siya sakit akong tiyan, lo. Niyon na yung apo. Lo, politiko, iskindi lobi, tambal sakit tiyan. Katawa siya lolo. Niyan lolo, ikaw bata ka. Nagimuhimo na kag istorya, sayo pa dyan. Gusto na dahil siya ag-iskindi. Gisakit-sakit sa iyang tiyan, yan yun, no, politiko, iskindi, tambal, sakit tiyan, no. Muna kita, para musibo sa atong gusto, kita-kita rin maghimog istorya, mga igsoon, gamiton pa natong pulong sa Ginoo, para lang ma-serve ang atong desire. No. When you use the Bible, you understand God's desire. You obey God's word and do His will. Mao nay desire sa Ginoo. Ayog i-mind unsay desire nimo mga igsoon without God. Your desire should be God's desire. Amen. Mo na si David gi-praise niya ang word of God because iyang gi-make sure nga ang desire sa Ginoo mo ay iyang desire. Kita, sa may desire na to, asa man na to gikuha. Nganong na-desire man na nimo? Kinsa may imong gitanaw? Din man na nimo nakopya. Nganong naka-desire ka, ana? O, na ba tayo mga desire today? O, nganong i-desire man na nimo? Asa man na nanukad? Na mga tao nag-desire nga madato, ngano man nakadungog og istorya sa YouTube nga gikan sa pagkabasurero na milyonaryo. Nangandoy. Di makakinanglag nahitabo sa mga tao, listen to the word of God. Unsa may gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa may desire sa Ginoo sa iya mga anak? Dili pa na enough? Dili pa na enough nga ma-desire pod nimo mga igsoon. But the problem is, ang atong gitanaw ang kalibutan, mao na sa dihang gilawgan ta sa yawa mga igsoon, ning gahi ang atong kasing-kasing sa mga nanginahanglan, ni gahi ang atong kasing-kasing sa buluhaton sa Ginoo, kay ang yawa na ga-provide. Kay kung ang desire pa lang sa Ginoo atong na-desire, then nakita sa Ginoo ang imong desire nga maoy iyang desire, iya kang suplayan mga igsoon. Because He knows that when you have it, you will share it. Gi-share nimo to proclaim God's name. Kaya nabi manghatag to proclaim their name. Mga politician o batasan. And do you know that there are politician kind of attitude sa mga churches? They give to be known, not to proclaim the name of God. Kaya ni simbahan na, nakadungog na biya, kung waka ka hinumdom sa akong gibuhat sa imuha. Salamat na kay wa na diri ba. Naagi mga tao ingunana, maningil ba? Amen? Pag naagi tao mga igsoon na nabang nimo niya, pagkahuman ilong ka, wa kay utang kabubuto, nakahinumdom ka, sa diyan nagkalisod ka, kinsa may nagtabang nimo. Makadungog igag tao ana, oy palay ina, oy.
Palay ina. Kay the reason nga nung nitabang siya para mahimo kaniyang ulipon, mga igsoon. Para maangkon niya ang imong kinabuhi. Usara ang dapat makaangkon na to. Katong nagpalit na to, nga imbis padungta sa imperno, langit na. Amen? We are created by Him and we are saved by Him. We should be for Him. Gi-create ta sa Ginoo, gikawat ta sa yawa, giluwas ta, gi-purchase ta by His life. Siya ray makagamit na to dapat. Mo na mag-careful ta igsoon ana mga kuan kanang mga politics sa church. Dili ta musugot ana. Taminaw ta igsoon. Mo na nga if you want to copy kanang unsay gibuhat sa Ginoo, do it according to His word. That's how to praise God's word. All right? So, ingon pa diri mga kaigsunan, in God I have put my trust. Ngano nakasalig man siya sa Ginoo. Ngano didto man niya gibutang. Tungod kay ang word nga iyang gibasa ison is definite. Di ka makasalig sa tao nga pagmusulti siya, maurag yun na. Di ba mo na reason nga nung musalig kag tao kay di ka na siya mo change sa iyang word. Pero katong mga tao may ison nga nisulti ron ning unani, pag-abot sa unahan gibakwe, pa jud giangkon. Wa ko nisultihan na, ay wa ko ni promise nimo no, sabi ka. Guni-guni mo lang yun. Giguni-guni pa. Nya bisag naanay na video, na record, na voice record. We're tapping na. Pwede ka mareklamo na. Dili edited. Dili gyud ang kulon mga igsoon. Lagi mga tao ingon na, dili true sa ilang word. Kita Kristohanon man ta. When you say it, maybe malimtan nimo, pero kung ma-recall nimo pagay pasaylo nakalimot ko gisulti gyud na nako. Nakalimot ko, naka-promise gyud ko ana. Kay di man ta kuan, di man ta gyud ingon nga di gyud ta makalimot man ta. So kung mapahinumdum ka, kunya nahinumduman nimo, uy mga kag pasaylo. Uy tinuod no naka-promise day ko ana da. Sige. Okay na. Oh, pasilo ako in town, nakalimot ko. Pero kaning imong yung tuyon sig nakahinumdum ka. Makasalig pabataan ng tao ng ulana mga kaigsunan nga nisulti sa diri pag-abot diri giusab niya. Ang ako di masabtan sa ato ang kuan ba sa atong kanang justice system. Naana nagsulti na nagladlad na sa iyahang testimonial. No, testimony niya bahin sa nahitabo pag-abot sa unahan pila ka tuig gibakwe dito tinuod. Ang kanang klase tawhana na dapat mo nay prisuhon. Dapat na ibalaod nga if you change your statement, that is crime. Di ba ka gigastuhan to sa dihang ikaw gisalang ka diha? Kwartas gobyerno. Unya pagkasunod imo lang giingnan nga sayop to gipugos ra ko. Di maayong ingana klase taon mo ni agay prisuhon. Di ta kay bawg asam gyud tinuod atong duha. Di ba? Muna, di kita kasalig mga igsoon. O kaning tao nga mag-usab-usab ang iyang words, di ta kasalig yun. Kaning mga tao nga dili mo ila sa iyang sayop, di ta kasalig yun ana mga tao ng inana. Nga naman, every person in this world are potential nga masayop. Anong di man ta mo angkon sa atong sayop, nga potential man tantanan masayop. Di ba? Pasalamat ka nga, it proves that you are not a robot. Magkabantay mo, namoy kuano na ng mga, namoy sign upan, mga igsoon sa online. Pabasahon ka og katong mga litra ba nga naiwiris-wiris to prove that you are not a robot. Mo kita, di man ta robot mga igsoon. Robot masayop man gani. Mo kung masayop ta, admit the truth, nasayop ko, I'm sorry, then ask forgiveness. That's it. Ano sa pirmiha? Okay. Nag-abuse na ka sa kanang forgiveness. Amen? Now, in verse number 9. The Bible says, when I cry unto thee, then shall mine enemies turn back. This I know, for God is for me.
Ana siya ka masinaligon sa pulong sa Ginoo. Because when God says it, that's it. Ang Ginoo dili mo bakwi sa iyang pulong. Kung unsa yang gisulti before, may isulti today, may isulti in the future. We have the same God yesterday, today, and forever. Mao nang salig kayo si David, mga igsoon. Mao nang kasadayang mutawag siya sa Ginoo, kampante siya, unsay may tabo. Kampante siya because he believes in God, he followed God, and he trusts in God, mga igsoon. Mao na pagsulti niya diri sa verse number 9, when I cry unto thee, then shall mine enemies turn back. Hadlok, oy. Hadlok. Unya, iyang itanaw, iyang gisulti, this I know. Nakaibaw ko kay it is written. It is written. Nagtinarong ko sa akong kinabuhi, giaway ko, it is written nga ang Ginoo protektaran ang nagsunod niya. Ug bunalan katong mga dili nagsunod sa Ginoo. So muna si David kampante kay siya, nitawag siya sa Ginoo, tinuod ang iyahang plea sa Ginoo, mga kaigsunan. O siya nahitabo, ingon siya, this I know, for God is for me. O sa diha mo sumbong ka sa Ginoo, makaingon ba ka nga, I'm sure God is for me. Ha? Sure ba ka? Ikaw mismo, nakaibaw ka. Nga ang imong gibuhat dautan, ang imong gisulti dautan, ang imong plano dautan, mo na dili nakakasampit sa Ginoo, kay kaibaw man ka sa imong status. Pero kung kaibaw ka nga gipasanginlan ka, giaway ka, giplanuhan ka patyon ug unsa diha mga kaigsunan, uy, sumbong sa Ginoo. Muatras ng kaaway nimo. Yun ta hilabot ani niya kay guba na to kinabuhi noon. So kung persistent kayong yawa, pasagdi na gyutlanan tanan. Di ba? So kani ni turn back. Pero kabantay ba mo nga naay mga nangaway ni David gipampatay sa Ginoo? Kani salamat ta ni turn back ra ni. Mga igsoon. Letter B. God records his sorrows. Gi-record sa Ginoo ang sorrow ni David. Verse 7 to verse number 8. Ingos Bible, shall they escape by iniquity? In thine anger cast down the people, O God. Dili sila makalingkawas sa mga gibuhat nilang dautan. Kani assurance ni kagisulti ni David, pag ang Ginoo nay mo aksyon, ang kaning mga tao nga nagdaot sa akong kinabuhi upan ni David, di sila ka-escape. Di sila ka-escape bisan pag-usaon nila because usahay kanibang nakasata unya atong paningkamutan nga maabsuelto ta by telling a lie. Maabsuelto kintahay ka kay wani mo giangkon. Mao na mingon dem bahala nagkuanon ka torturon ka ayjuk angkon ha. Amo na gingon diri, shall they escape by iniquity? No, you cannot escape. Because God knows the truth. Say atong taga-aglies mga igsoon para mo appear ta nga clean. In the sight of man, natay mailad, but the issue here is God. Amen? Kana mga tawhana mga igsoon nga imong giilad sa imong mga bakak, nailad sila, pero asa makasungko adto nila o adto sa Ginoo. Moabot ng panahon adto kas Ginoo sungko. Ug ang Ginoo nakabaw sa imong gipambuhat. You are living in lies. And you are covering your sin with lies. You cannot escape. Shall they escape by iniquity? In thine anger cast down the people, O God. In verse number 8, thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Sure kays David ba nga Lord, kay bawdyo ka sa akong mga kagulanan. Imo dyong gitigom akong mga luha. Nakinumdum mo sa Bible, igsoon nga ningon siya, naglangoy siya sa iyang bed, sa iyang mga luha. O pila na to kabutilya. Ha?
Muna niyo siya nga, kay bawag ko nga gitigom sa Ginoo ako mga luha. Muna kamo, magbantay mo. Makapahilak gani mong pastor, gitigom na sa Ginoo ang luha, nga ikay hinungdan nga nakahilak ang pastor. Tulubago na nimo sa Ginoo. Wala exempted mga igsoon, including my own family. Magantos, manubag jud ka na sa Ginoo. Alright? Kano man, wala may tinguha ang pastor gubon ang kinabuhi mga katawhan sa Ginoo gud kay ang sugo sa Ginoo nga bantayan magani ka. Ang nakapait lang kay wa ka ganahing gibantayan ka. Wa ka ganahing giinstruksyonan ka. Di ba? Labi na nga daghan na kay kag naibaw-an sa imong kinabuhi unya giinstruksyonan ka unya ang instruction sa pastor murag nakaminos ka ba? Di ba? Mayon ka nga ay tudlo man tanimo nga mas bright man kunimo god. Awa na. Mo na dili ka kasunod, imo nang gi-look down ang pastor sa imong kinabuhi. But it is not from the pastor, it is from God who saves you. Ang giya ba? Naman na sa Bible tanan atong gisgutan diri, wala man ta nagimuhimo, di ba? Including the business that we do here. Na makita na to mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga free ta. Nga sa dihang mububo siya sa panalangin, masahod gyud na to. O unsa man ay atong gibuhat. Di ba atong gilikay ang atong kaugalingon nga ang nagsahod dili kita? Which is job. Ikaw day nagsahod di ay bubuan sa Ginoo, diin ka dapit nanikay-sikay, diha ibubo sa Ginoo, masud na sa imo panudlanan tanan. Time pa nakasabot mo igsoon, na bless katong imong amo para magpadayon kag trabaho. Kay mo may imong gituhuan. Pero nilikay ka sa anang atop mga igsoon, naghimo kag imong kaugalingon nga kuan bisan pag ang imong gida payong ra imong gibali puno ka. Mas daghan pa na. Ang pareha na ng istorya ha ba? Mas daghan pag kwarta tuntig pa atras 5-5 go na 5 say G's kaysa mga empleyado. Nga nagsweldo rag minimum. Ang ganantig paatras mga igsoon, mga bulingit kay dagway, pero usahay mo, limpyo na ko sa kalibo. Kay labi na nga, buutan kayo, bantayan yun nila. Unya, pagkahuman, kanang trapo-trapuhan pa niya ang sakyanan. Agoy, tanaw sa iya. Uy, buutan ng kabantay da. Ako di ko ganan, mutungan lang inig mo atras na ko. Di ba? Pero tanaw dito nga mangita gyud ba mutabag dili niya sige. Okay na nagtrabaho man. Pero naagi mo tunga lang inig mo atras na kabugawas. Di ko muhatag ana wa man kanako nakit-i. Di ba? Naagi ka ng mga tao ganahan lang mudawat niya dili mo serbisyo. Di ba? Kining atong mga luha mga igsoon nga gipatagak sa atong mga kaaway. Manubag na nga itong mga kaaway sa matag patak sa luha, mga igsoon. Unya, binotilya. Kaya naan na nabag yung mga membro nga nakahilak dyan ko. Ang usa ana, wa na diri. Sa kalibutan ba? Wa na diri sa kalibutan. Mao gito'y pitinluuyas ko asawa ato kay hagulhol dyan kong hilak ato mga igsoon. Okay, usay mag-away gud may labanan to nako. Kay siya mura siya nakabantay ba kung asawa, nakabantay siya nga naa may lahi ni ko ayaw ko nahunag daw tanway perpekto nga tao. Labanan ako, usay mag-away mi tungod ana. Unya pagkahuman mao gibuhat ba. Hilak to ko igsoon kay 2 weeks before anniversary ko to. Tunga ang simbahan. Hilak ko mo ito kinadaghanan mga igsoon nga natigom ang Ginoo. So, nanubag dayon. Ayaw gyud mong pahilak og Kristohanon. Tungod sa imong pagkadautan. Kay manubag jud ka kung muhilak na siya. Okay? Hinumdumin na ninyo mga igsoon. Gisulti na diri sa Bible. So, mag-expect nga mahitabo gyud na siya. Alright? Mo na gikuan siya nga
Put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? Definite kay David ay sa iyang pagsalig sa Ginoo. Okay, let's go to letter C. God receives His praise. Gidawat sa Ginoo ang iyang paghimaya. John 10-12. 10-12. The Bible says, in God will I praise His word. In the Lord will I praise His word. In verse number 11, in God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Kung nindot sa mga tao nga nagsalig sa Ginoo, mga igsoon. Naay hipos sa atong luha. Amen? Moabot ang panahon, paninglon sa Ginoo na nagpahilak nimo. Ayaw kagool, salig lang sa Ginoo. Muna ninyo siya, sa Ginoo jud ko maghimaya, sa Ginoo ko magsalig. Sa iyang pulong ko maghimaya. Akong ibutang sa Dios ang akong pagsalig. Di ko mahadlok. Kung unsay buhaton sa mga tao nako. In verse number 12, thy vows are upon me, O God. I will render praises unto thee. Muna iya gisulti mga igsoon sa verse number 12, iyan ang gikip. Ang vow, mga igsoon, unya ang Ginoo kay tinuod man na siya sa iyang words. Tinuod man na ang Ginoo once iyan ang isulti mga igsoon, mahitabo gyud na siya. Mao na kita basag gyud ta unsa man gisulti sa Ginoo, expect it will happen if you do it. Amen. Mao na ningon siya, maghatag ko og praises nimo. This is offering. I will render praises unto thee. So nag-offer siya sa Ginoo mga kaigsuonan tungod sa iyang pagpasalamat sa Ginoo. Kaya ang kaning tao nga wa gyud na experience sa Ginoo, mao na mga tawhana nga wa gyud gugma sa simbahan. Wa gugma, wa gyud ka experience sa Ginoo ba? Ang ilaha is they do it by themselves. Nya imong pahalipayan ang Ginoo sa imuhang offering. Nya ang kanang tithes mga igsoon, first fruit kanang mga uli ba? Declaration man na nga ang Ginoo nag-provide nimo. It is your testament. Diba? It is your proof. It is your proof that God provides. Unya kay imo wa man nimo giangkon nga ang Ginoo nag-provide. Ikaw may ni trabaho, ikaw may nangangkon nga ikaw may hinungdan nganong naangkon na nimo. O nganong imo mang ihatag ang testament. Kanang kamatuuran ba? Kamatuuran nga giprovidean ka sa Ginoo. Nganong imo mang iuli nga kamatuuran tithes? Mo man ay kamatuuran first fruit. Kamatuuran na siya nga ang Ginoo nag-provide. Oh, once nga din mo na mauli, wa nimo gi-declare nga ang Ginoo true sa iyang word. Are you praising in God's word? No. No. Mao na ang yawa mo ingon na nga di oy optional na depende na nimo. Mao man isulti ato mga agyan sa tithes. Depende na nimo oy kay sa New Testament according na gina sa imong heart. Lain sa nga giving. Lain na nga klase nga giving mga igsoon. Giving man na tithes is returning. How can you give if you rob the God nga imong gitagaan? Di ba? How can you give unto the Lord if you rob Him first? Di sura anak, ispilingon mga igsoon. Malipay ka, kamong mga amahan, malipay mo, nga gipalitan mo relo sa imong anak, pero gikawat sa imong pitaka? Ngano nakapalit siya? Malipay ka anak? Yamin na tagpila man ng relo anak. Amo ni pa, mahal kaya na pa. Akong ganyan, ang nawa sa imong wallet ba, maugyo, amount sa relo. Malipay ka na, mga igsoon? Nga ang imbis katong kwartaha, intended to for something else? Gipalit lang sa kabubuton sa kuan mo ni kita. We are doing our own will when we are trying to offer it to the Lord. Malipay siya. We are not praising His word. We are not praising God. Mao na. Wa man nato gibuhat ang iyang pulong, wa man nato gituman. Lastly, letter D. God redeems His life.
Giredeem sa Ginoo iyang kinabuhi. In verse number 13, "For thou hast delivered my soul from death. Wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?" Nindot kayo ning verse 13, mga igsoon, ato sabton. Si David, naka-experience na siya og deliverance sa Ginoo. So, na-experience niya ang protection sa Ginoo, mga kaigsunan. Mo na nakaingon siya, wilt not thou deliver my feet from falling? Nagkuan siya, nagsalig siya, mga kaigsunan, that in the future, nanasan siya yung mga problemas kinabuhi, i-prevent sa Ginoo nga siya maguba. Muna nga, na-experience naman niya. Na-experience naman ninyo ang Ginoo nga gi-rescue mo? Gitabangan mo? In the future, mga igsoon, trust Him. Saligi siya. Ang reason nga nung gi-rescue ta sa Ginoo, ang reason nga nung iyatang gi-deliver anang mga tawhana, kamot sa mga tao nga gupon ra ang atong kinabuhi. So that, tanaw ha, unsay gingon diri, that I may walk before God in the light of the living. Unsay reason nga nung giluwas ta? Para unsa man? To walk in darkness or to walk in the light? And to show the light to the world. Kita reflector ta sa light sa Ginoo. And how can we reflect God's light kung naghimo-himo tag atong kaugalingong kinabuhi, mga igsoon, nga lain ang siga, laig kolor. Di ba? Laig kolor ba? Unay kapait. Mura ta og mirror ball nga laig kolor, pero ang suga gud puti gud to. Puti. Pero ang mirror lain mag-color. Di gyud nimo ma-reflect ang real nga color sa light, mga igsoon. When we cannot reflect the light of Christ to the world if we have different colors sa atong kinabuhi. Di ba? Mo na nga dili makaila ang mga tao sa Ginoo tungod nato. Mo na dili nato ni tugutan nga ang yawa maka-take place sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo declare gyud ta, mga kaigsunan, nga it should be God that will use me, that will take control of my life. So in Psalm 56, emphasizing the psalmist's journey from distress to trust, and finally to praise and thanksgiving. Kita, ma-distress ta sa atong kinabuhi, exciting kayo, mga igsoon, ma-convert siya into trust. Na-distress ka karon, salig sa Ginoo. Amen? Ang resulta, na ang imong praises and thanksgiving to the Lord. So I hope, mga kaigsunan, nga mahimo ni nato sa grasya sa Ginoo. So therefore, imo ginang ikuan nga, in God I trust. Imo ginang i-declare, in God I trust. Salig yun sa Ginoo yun. Ayaw salig sa imong kaugalingon, ayaw salig sa kalibutan, ayaw salig sa mga promises sa mga tao, mga igsoon, because they're just like us, they will fail. But you know what? God never fails. Jesus never fails. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity with you in your church. And thank you for using us, O God, to become part of your body. And thank you for teaching us, guiding us regarding sa imong mga desire, padulong sa imong mga pangandoy para namo, Lord. And please help us na sundon yun namo ang imong mga guidance. Sundon namo ang imong mga paggiya, pinaagi sa imong pulong. And please help us, Lord, nga dili mi magbagahi sa amuhang kasing-kasing. I know that every time mo commit me o dili maayo, naagyoy kanang still small voice nga mo-warn namo not to do it. But sometimes we pursue that evil works o mo resulta gyud kinabuhi namo, Lord, nga dili maayo.
Salamat kayo sa imong mga pagbadlong o paggiya karon. Among ibalik kanimo ang himaya og dungog, O God. And please, bless us, O Lord, as we pray together para sa imong himaya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.